Handa ka ba? Matulog. Xiaokuei Aikau Biayen, Nasa Loop KBA. Huwag kang magtago, lumabas ka na. Handa ka ba talaga? Ngayon na. Matulog. Nanay, anong ginagawa natin dito? Umupo ka ng maayos. Binti. Doc, pasensya na. MS Feng, huwag kang mag-alala. Nandiyan pa ang hymen ng anak mo. Mabuti naman. MS Feng, pasensya na sa pagiging direkta. Matanda na ang anak mo, oras na para hayaan siyang magdesisyon para sa sarili niya. Anong desisyon ang kaya niyang gawin? Tara, umuwi na tayo. Tandaan mo, itong corset. Kahit mag-car ay hindi mo ito pwedeng tanggalin. Nanay, may si tayo ngayon, pwede bang? Hindi magsuot ng corset. Paano kung makita ng mga lalaki ang katawan mo? Huwag mong isipin yan. Bawat tali ay may tatak ng watts. SA Gabi, i-check ko yan. Ijuit mo. Isuot ang tracking bracelet para malaman ko kung nasaan ka. Kung hindi, hahanapin kita agad at parurusahan. Siyansi kung okay ka lang bia? Masakit ba talaga ang tiyan mo? Naku, ang init-init ng panahon. Bakit nakasuot ka pa ng corset? Tutulungan kitang tanggalin, Chas Hikui. Anong ginagawa mo? Gusto mong tanggalin? Sinong nagpahintulot sa'yo? Ilang bises na kitang sinabihan, hindi pwedeng tanggalin ang corset. Pinoprotektahan nito ang katawan mo sa maruming tingin. Ikaw naman, gusto mo pang tanggalin at sa ganitong lugar pa. Nanay, gusto ko lang mag-car. Hindi ko na kaya.
Mabuti. Ang galing, wala kang narinig sa sinabi ko. Siya ang kilalang tahimik at sunod-sunuran na estudyante ng King B University. At top student pa, bakit siya ginaganyan ng nanay niya? Hindi mo alam? Mahigpit ang pag-alaga sa kanya ng kanyang ina, pero ngayon, lalong sumusobra, pati sa banyo ay hindi na pinapayagan. Mukhang mabait, sayang lang, Pipi. Yung master, nandiyan pa rin sa opisina ang principal. Naghihintay ng desisyon mo para bukas. Tara, sumama ka kay mama. Mama, nasa klase pa. Saan tayo pupunta? Lumuhod ng maayos. Itaas mo ang mga kamay mo. Mula pagkabata. Kapag hindi ka sumunod kay mama, 20 palo. Dapat alam Montag na yan. Masakit. Masakit dapat. Ang sakit na yan, para maalala mo ang mga patakaran. Huwag mong tanggalin ang corset. Walang dapat hawakan sa labas. Huwag mong sisihin si mama. Ginagawa lang ni mama ito para sa ikabubuti mo. Ijuit mo. Mabait. Ito ang bitamina para ngayon, inumin mo. Oy. Xiao Kui, nainom mo na ba ang gamot? Mama, nainom ko na. Pupunta na ako sa evening class. Tandaan. Pagkatapos ng class, umuwi kagad.
Mama, ayaw ko nang maging mabait na babae. Medyo interesante. Ikaw. Ang unang babaeng nakatanggap ng alok kong sumakay sa kotse ko. May mas matapang pa ako. Gusto mong subukan. Hindi ka pala pipi. Xiao Ku, IKFBA Yan, NASA Loop KBA. Gusto mo ba? Isang tulog, isa. Huwag kang magtago, lumabas ka. Talagang gusto mo ba? Ngayon na. Tulog. Dalhin mo ako. Una. Ano bang kwento dito? Ako rin. Mag-iwan ng contact details. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Magaling ang performance mo, satisfied ako. Hindi na tayo magkikita ulit. Matulog ka tapos takbo. Okay, ginamit lang ako ng libre. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Isang babaeng nagpapanggap na pipi. Opo, young master. Magsisimula na ang awarding ceremony. Alam ko. Si Chiaz Hikwi, kilalang estudyante. Representative ng King B, masunurin at matalino. Anyayahan natin ang school director para sa award. Palakpakan natin. Siksiyasike. Maganda ang performance. Satisfied ako.
Magaling ang performance, satisfied ako. Nag-antay ka ng buong gabi, kumain ka muna. Malaki na si Xiao Kui, hindi mawawala. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos mong kumain, samahan kitang maghana. Umuwi ka na, saan ka galing? Nag-alala ang nanay mo. Sumama ka sa akin. Naisip Montag ba ang mali Montag? Wala akong mali. Walang utang na loob. Wala akong mali. Ito ba ang invitation mo para mag-aral sa abroad? Gusto mong umalis sa nanay mo? Panaginip lang yan. Ito ang kapalit ng pagtakas mo. Kung ulitin Montag pa, sisiguraduhin ko na hindi ka makakaalis sa akin. May balita ka na ba? Young Master, Miron. Kilala siya sa lugar. Bilang mabait na babae. Buhay ang magulang, may ate pa. Pero hindi pa alam kung bakit siya hindi nagsasalita. Ganun ba? Young Master, ilang taon na kitang sinusundan. Ngayon lang kita nakita na interesado sa babae. Ano ba talaga? Diretso na tayo sa principal para kuhanin siya. Balik tayo sa school. Opo. Principal, hinahanap mo ako. Zixia.
Narinig K.O. Nag-aplika para mag-aral sa abroad. Gusto mo akong matulog? Xia. Huwag mong sabihin ng ganyan ka-harsh. Tungkulin ng prinsipal ang mag-alaga sa mga estudyante. Ikaw ay nangahas na sipain ako. Panaginip lang yan. Ay ikaw. Nangahas kang sipain ako. Sasabihin ko sa'yo, walang sinuman sa paaralang ito ang nangahas na sipain ako. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Ginong yan, kayo po. Malaking pagkakamali ito. Ako. Nag-aalala lang ako sa estudyante. Ikaw. Ang sugat sa kanyang leg. Ano ang nangyari? Ang sugat, mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Ito ay ang iyong master ng Yanluo sa Yuncheng. At siya ay taong pagmamay-ari ng iyong master. Ang pinakamayamang binata sa Yuncheng, ang iyong master ng Yanluo. Ang buong ilalim ng Yuncheng ay pag-ari ninyo. Napakalupit ng mga pamamaraan. Yung master, hindi ko talaga alam na siya ay inyong tao. Yung master, pakiusap, tingnan ninyo ang mga nagawa ko para sa paaralan. Hindi. Yung master, pakiusap, patawarin ninyo ang aking buhay. Young master, hindi ko na ito ulitin. Young master, ano ang gusto ninyong gawin? Ayon sa dating patakaran, hatakin sa lawa at gawing pagkain ng mga isda. Principal, kailangan ng palitan. Opo. Young master, patawarin ninyo ako. Hindi ko na ito ulitin. Young master. Ang lalaking aking natulugan ay isang taong walang sinumang makakalaban. Matagal na kitang hinahanap. Hinahanap ako. Katulad niya, gusto mo rin ba akong matulugan? Akala mo hindi ko kaya? Gusto mo ba ako ang gumamit sa'yo? Xia Ziku. Ano ang nangyari? Kinalmot ng isang malaking itim na pusa. Ganito. Kanina, may pumuslit na pusa at hinalmot siya. Para hindi ma-impeksyon ang sugat. Dinala ko siya rito para lagyan ng gamot. Ikaw pala ito? Yung master, paano mo siya nakilala? Hindi lang kilala, may kasunduan pa kami ng pamilya niya. Nanay, ano ba yan? Siya yung lalaking nakipagkasundo sa ate mo. Hinagat ka na nga, hindi muntag pia sinabi sa nanay muntag. Tapos hinayaan mo pang hawakan ka ng lalaki. Nakalimutan mo na ba ang bilin ko? Tara, umuwi na tayo. Inang Xia. Bisitahin ko kayo sa ibang araw. Yung master, ang pagpunta sa bahay ng Chia ay para sa Pamamanhikan. Hindi ba't nag-abroad na ang panganay na anak ng pamilya Chia? Bakit ka pia pupunta? Hindi lang isa ang anak ng pamilya Xia. Ah.
Ano ibig sabihin nito? Ito ang mga handog sa kasal. Dumating ako ngayon para tuparin ang isang lumang kasunduan. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Nag-abroad na siya si Mai. Kung gusto mong tuparin ang kasunduan, hanapin mo siya. Dalawampung taon na ang nakalilipas. Ang panganay na anak ng pamilya siya na si Siazimi ay may kasunduan sa pamilya yan. Nakasulat ito ng malinaw. At pinatotohanan ng mga matatanda ng magkabilang pamilya. Ngayon, narito ako para kunin siya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Narito ang kasulatan ng kasal. Gusto mo bang sirain ang kasunduan? Pakiusap, lumabas ang panganay na anak ng pamilya Chia na si Tsiazhimi para tanggapin ang handog. Si Tsiazimi ay hindi sumusunod sa mga patakaran. At matagal nang pinalayas sa pamilya Chia. Wala kayman anak na ganyan. Walang saysay ang kasunduang ito. Dalhin mo ang iyong mga gamit at umalis ka sa bahay ko. Nawawala ang panganay, ngunit nananatili ang kasunduan. Ang pamilya Chia ay hindi lang isa ang anak. Kung gayon, ang pangalawang anak ng pamilya Xia na si Xia Zaikui. Ang mag-aasawa bilang kapalit ng kanyang ate. Ano ang sinasabi Montag? Hindi pwede. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ako papayag. Si Xiaoku ay akin. Sa buong buhay niya, siya lang ang dapat na nasa tabi ko. Bastos, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ang nasa harap mo ay ang iyong master ng pamilya Yan sa Yuncheng. Ang yaman na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sa isang salita niya, maaaring mawasak ang pamilya Chia. Yang Master Yan, pakihinahon. Maliit pa si Xiaoku. Baka mas mabuti kung pag-isipan natin ito ng mabuti. Ano? Huwag kang masyadong magsalita. Wala akong pakialam kung sino siya. Si Xiao Kui ay ang buhay ko. Isang bahagi ng aking katawan. Siya ay anak ko. Sa buong buhay niya, dapat siyang nakatali sa akin. Sige, pag-isipan natin ito ng mabuti. Habang hindi pa ninyo ako binibigyan ng huling sagot. Dito muna ako titira. Hindi ako sang-ayon. Hindi kita tinatanong ng opinyon mo. Anong kwarto ang titirhan ko? Xiao Kui. Tandaan, lumayo ka kay Yanziye. Huwag kang makikipag-isa sa kanya. Naiintindihan mo? Nakakandado na. Huwag nang magulo sa kalagitnaan ng gabi. Hayaan mong matulog ng mahimbing ang bata. Ikandado, siguraduhin, akin si Xiao Kui. Walang makakakuha sa kanya, walang makakapasok. Sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Ito ang aking kwarto. Buti na lang nakakandado. Umalis na siya.
Palagi niyang iniisip na kontrolado niya ang lahat. Kasama na ako. Kilala mo ba ang aking kapatid na si Sesame? Ang kasunduan sa kasal ay itinakda ng mga matatanda noong una. Noon, hindi ko pa siya nakikita. Sabi ng lahat, nag-abroad ang aking kapatid. Pero 10 taon na ang nakalipas. Parang nawala na siya sa mundo. Walang kahit anong balita. Ang ibig mong sabihin, ang iyong kapatid na si Sesame, hindi talaga nag-abroad. Hindi ka ba curious kung anong klaseng tao ang aking kapatid? Ang halaga ng pagiging mabuting babae. Naikulong sa isang magandang hawla. Gumanap bilang perpektong manika ayon sa script ng nanay. Hindi pwede tumakbo, hindi pwede tumalon, hindi pwede malakas na tumawa. Lalo na ang gawin ang mga bagay na gusto mo. Bakit ka nagpapanggap na pipi? Ang mga sugat mo. Siya rin ang nanakit sa'yo. Pakakasalan kita. Ilalabas kita sa lugar na ito. Hindi ka na kailangang magpanggap na pipi. Ikaw ang bayaw ko. Paano mo ako pakakasalan? Gusto mo bang pakasalan ko ang isang babae na hindi ko man lang nakita? Naitabi ko na ang numero ko. Tumawag ka kung may kailangan. Ate, hahanapin kita. At isasama kita sa pag-alis. Hindi ka lumabas kagabi, di ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nasa isip mo. Sasabihin ko sa iyo, Cheshikui. Hindi ito mangyayari kailanman, huwag kang umasa. Isipin mo ang iyong mabuting kapatid. Ang tagal na. Walang kahit anong balita. Nasaan na kaya siya? Ate, nasaan ka ba talaga? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Noon, ang ate mo ay nakipagkalakalan sa isang lalaking dilaw ang buhok at nagdalang tao pa ng anak sa labas. Sa huli, ang dalawang walang hiya ay nagtanan. Hulan kao. Ang ate mo ngayon ay marahil, tulad ng isang asong gala, nabubulok sa isang. Maduming kanal. Ito ang kapalit ng pagsuway at paglaban sa akin. Xiao ku. Huwag mong tularan ang ete mo. Manatili kang mabuti sa tabi ni Mama. Mama, kagabi hindi ka makatulog ng maayos, nag-aalala ka ba? Na ako'y lihim na lumabas? Ano ang ibig mong sabing? Mama, ang ibig kong sabihin, kagabi ay lumabas ako. Cheshikui, hindi ka na sumusunod. Ngayon, bumalik ka agad sa iyong kwarto at isulat mo ang NG ng 10 beses. Suping. Tama na. Huwag mo nang gamitin ang iyong paan ng pagtuturo upang ikulong ang bata. Si Chiao Kui ay malaki na. Kagabi, lihim siyang lumabas, hindi ba't malaking kasalanan ito? Kung hindi ko siya pagsasabihan ngayon, baka sa hinaharap ay maging tulad ng kanyang ete. Si Yanxie ay maaring magkagusto sa ating anak. Ito ay isang malaking karangalan para sa ating pamilya. Ang hinihiling ko lang ay ang aking anak ay maging tulad ng isang normal na tao. Magsuot ng damit pangkasal at magpakasal ng maangya. Sana ay makahanap siya ng isang mabuting tahanan. Hindi ba tayo ngayon ay isang normal na pamilya? Hindi ko hahayaang ang aking anak
ay makasama ang isang taong may masamang hangarin sa kanya. Halika, ngayon din, isulat mo ang NG ng 10 bises, ngayon na. Mama, kagabi. Ay pumunta ako kay Yanshe. Hikaf. Xiatsiku, lumapit karito. Ito ay si Suping na sobrang nag-alala kay Xiaohui. Sobra ang kanyang pagdidisiplina. Sinabihan ko na siya. Ang turo ng pamilya Xia ay talagang nagpamangha sa akin. Alam ko, ang buong lungsod ng yun ay iginagalang at natatakot sa iyo. Ngunit ako, si Feng Suping, ay hindi natatakot. Hindi mo ako kinausap ng maayos, gusto mo na lang pakasalan ang aking anak. Sasabihin ko sa iyo, si Xiao Kui ay ang aking buhay. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Kailangan mo ba ng tulong para pagalitan ko siya? Dahil ikaw ang ina ni Xiaokui. Hindi kita gagalawin. Pero simula ngayon, ang mga bagay niya, ako ang bahala. Anong karapatan mo? Ang desisyon ko, dapat sundin, hindi pag-usapan, biyanan. Huwag mo akong tawaging ganyan. Umalis ka. Lumabas ka. Kung gusto mong umalis ako, pwede. Maliban kung pauwiin mo si Xiaomi. Kung hindi, si Xiaoqui. Pakakasalan ko talaga. Si Xiaomi, nag-abroad na siya. Paano ko malalaman kung saan siya? Basta, kung pakakasalan mo si Xiao Kui, hindi ko papayagan. Kung ganoon, huwag mo akong utusan. Bumalik ka. Bumalik ka. Si? Tutulungan kita. Ako na ang bahala. Tandaan mo. Kung may mangahas na humawak kahit isang hibla ng buhok mo, sabihin mo agad sa akin. Ano? Kapag nasaktan ako, ikaw ang gaganti. Tulungan mo pa ako sa isa pang bagay. Gusto kong magpadala ka ng tao para bantayan ang bawat kilos ni Feng Suping. Itala ang bawat galaw niya. Kaya mo ba? Siyempre. Masaya akong tumulong sa'yo. Pero, ano ang kapalit ko? Ang gantimpala para sa aso. Pagkatapos ng lahat, Magpadala ka na ng tao ngayon. Si? Bantayan ng mabuti. Ang bawat kilos ni Feng Suping. Ngayon na. Ngayon na. Xiatsiku, ang galing Montag na.
Miss mo na ako. Buksan Montag. Alam kong nandiyan si Xiaoku. Palabasin mo siya. Gusto mong lumabas ako para ihatid ang nanay mo. Ang young master ay abala sa mahalagang trabaho. Walang sinuman ang dapat mang abala. Anong opisyal na gawain ang nangangailangan ng anak kong babae na magpalipas ng gabi sa kanyang kwarto? Umalis kayo sa harap ko. Gusto kong makita ang anak ko. Wala po dito si MS Chia. Pakiusap umalis na kayo. Katarantaduhan yan. Umalis kayo sa harap ko. Buksan niyo ang pinto. Alam kong nasa loob si Xiaokuy. Aalis na ako para magpahinga. Good night, kuya. Si Asike. Talagang pasaway ka. Saan ka pumunta? Nanay, pasensya na po, nag-alala kayo. Masama ang pakiramdam ko, nagpunta ako sa hardin para huminga. Masama. Nanay, inisip ko ng mabuti ang sinabi ninyo, tama kayo. Hindi ko dapat sinuway ang gusto ninyo. At lumapit ng sobra kay Yanshe. Dapat kong sundin ang sinabi ninyo. Xiaoku. Ang lahat ng ginagawa ko para sa ikabubuti mo. Natatakot ako, baka matulad ka sa nangyari sa kapatid mo. Tandaan Montag. Ang isang babae, ang pinakamahalaga ay ang pagiging mahinhin at pagmamahal sa sarili. Kailangang matutong protektahan ang sarili. Bukas, ito ang isusuot mo. Tandaan Montag. Sa harap ng mga yan, huwag mong ipakita ang braso o binti mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, nanay. Isusuot ko po ito. Mabait at masunuring anak ka. Matulog ka ng maaga. Sino ang nagpagawa sa'yo ng suot mo? Ako ang nagpabihis kay Xiaokuy, babae kasi. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging disente, hindi ang pagiging malandi. Hindi talaga bagay. Pangit, hindi bagay sa'yo. Huwag mo nang isuot ulit. Halika, Xiaoku. Inumin mo ang bitamina mo para ngayong araw. Ganito dapat, walang anak na hindi sumusunod sa nanay. Kahit gaano kaganda ang iba, wala pa rin sa nanay. Hintay ka, kukuha ako ng tubig para sa iyo.
Sungkay, habang nandyan ka, alamin mo. Ano biglang ibigay kay Squid? Ano ba talaga yan? Si. Boss, nalaman ko na. Ang ibinibigay ni Feng Suping kay MS Jia. Hindi talaga bitamina, kundi gamot na pampipi. May sangkap ito na pansamantalang nagpapawala ng boses. Gamot sa pagiging pipi. Kapag ininom ng matagal, magiging totoong pipi. Mula ngayon, basta si Feng Suping. Ang gamot na ibibigay kay Squid. Palitan lahat ng totoong bitamina. Oo, Young Master. Meron pa itong isa. Ulat ng mga galaw ni Feng Suping. Yan siya. Bayaw. Sinadya mong isuka ang gamot para malaman ko. Ginamit mo ako. Para malaman mo ang katotohanan. Talagang karapat-dapat kang tawagin Young Master ng Yan family. Matalino. Ang talino ko para lang sa'yo. Basta ang gusto mo. Gagawin ko lahat ng paraan. Usap tayo ng seryoso. Kamakailan ko lang nalaman. Itong mga nakaraang taon. Gamot sa pagiging pipi ang iniinom ko. Ang nanay ko para maging mabuting anak ako. Handang gawin akong pipi. Para tahimik akong sumunod sa kanya. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Pinalitan ko na ng totoong bitamina ang bote ng gamot. Hindi ko nahahayaang saktan kanya. Ito ang hinihingi mo. Mga pang-araw-araw na galaw ni Feng Suping. Nandoon ang oras, lugar at mga taong nakakasalamuha niya. Tiningnan mo ba ang laman? Nagdududa ka sa katapatan ko. Mukhang, bukod sa kakayahang kumilos ng Young Master ng Yan family. May ganap na pagsunod pa. Maganda, gusto ko yan. Palaging nagdadala ng pagkain ang nanay sa isang lugar. Baka, nandoon ang ate ko. Hindi mo ba nagustuhan ang mga damit na pinili ng nanay ko para sa akin? Samahan mo akong bumili ng ilang set. Ano sa tingin mo? Walang problema. Pero yung pangako mo sa akin noong nakaraan, kailan mo itutupad? Xiao Ku, tumigil ka. Saan ka pupunta? Nanay, ilalabas niya ako. Anak kita. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan nang walang pahintulot ko. Ilalabas ko siya. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Kung susunod ka sa kanya, hindi mo na makikita. Ong HMO. Yan eh, Feng. Mukhang. Nanay, babalik din kami agad. Hindi lalagpas ng 2 oras. Hindi pwede. Dalawang oras lang, kahit 1 minutong huli, hindi pwede. Alam mo ba, ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng lasa ng kalayaan. Yan si. At mas malayang lasa pa. Hindi ko inakala ang dakilang Young Master ng Yan Clan mahilig pala sa mga paborito ng bata. Masarap.
Sa totoo lang, hindi pa ako nakakatikim ng ice cream. Siya Zaikwe. Kung hindi kita nakilala, hindi ko maisip na mayroon pa pala sa mundo. Hindi pa nakalabas mag-isa, hindi pa nakakatikim ng ice cream. Gusto kong malaman sa'yo. Ilan pa ang mga lihim ng paghihirap? Gusto kong maging malaya tulad ng hangin, tulad ng langit. Bakit ka tumigil sa pagkanta? Ang ganda. Sana nandito rin si ate. Pagod ka ba? Uwi na tayo. Isang oras na lang sa pag-uwi. Kailangan kong makahanap ng paraan para iwasan siya, para hanapin si ate. Anong tinitingnan mo napakatagal? Ara, MS Chia, hindi pa tayo nakakarating. Ara, Sunkay, para. hintayin mo ako dito. Hindi ba't pawi sa Chia family? Itong isang para ni MS Chia. Naguluhan ako. Huwag mo nang pakialaman, may sarili siyang dahilan. Ito ba, yung dating yung master, na walang pagsisisi sa pagpatay? Ito ba yung lugar na binanggit sa clue? Ek, hinahanap kita. Dalawang oras na, bakit hindi pa siya bumabalik? Huwag kang mag-alala. Ang anak na babae, dapat may sariling buhay din. Gusto ka o yan siye. Dapat mas madalas silang magkasama. Siadahay, ano ba ang alam mo? Sige, ksiya tsiku. Hindi mo man lang sinagot ang tawag ko. Yansie, kapag nahuli ko kayo, kung may mangyari man sa anak ko, hindi kita patatawarin. Ate, bigyan mo naman ako na makakain. Ilang araw na akong hindi kumakain. Mava ka naman. Pakyos up. Mabuting ta. Ate, nasaan ka? 8. Ikaw ba yan? Nahanap din kita. Eight. Sinong et mo? Umalis ka. Hindi si Ete. Paano nangyari yun? Mali ba ang clue? Hindi ah. Dito nakasulat, dito mismo. 8. Si Asimi, nasaan ka? Sagot naman.
8. Hoy, Nasaan ka? Ang tagal mo, hanapin na ba kita? hintayin mo muna ako dyan. CJ, hintayin kita dito. Xiaziku, sana mahanap kita agad. Hindi dapat malaman ni Mama na hinahanap ko si ate. Young Master, kami ba? Ay nakabalik na. Nakita mo ba yung kotse sa likod? Nakita ko. Kahit anong paraan, pigilan mo siya ngayon din. Gets go. Young Master. Kausapin mo tungkol sa bayad, pigilan mo. Sinong walang takot na bumangga sa kotse ko? At tumakas pa? Sinong tumakas? Nandito ako Sankai, hindi KBA. Assistant NI Yensi, ikaw yung bumangga? May natapong buhangin sa mata ko. Hindi ko makita ang daan. Imposible. Kung ikaw yun, nasaan ang kotse mo? Nato na ipinapaayos. Gaya Karen ni Yanziye, Walangia. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong istorbohin. Hinahanap ko ang anak ko. Ano NG anak? Ang alam ka kapag may nabangga, dapat magbayad. Hindi ka pwedeng umayaw. Hindi kailangang magbayad. Ayaw ko sa maruming pera ng pamilya yan. Hindi lang dapat tanggapin ang bayad. Tatawag ako ng 120 para sa iyo. Kumpletong pagsusuri sa katawan, para hindi ka makakusa na ako'y hit and run. Tama ba? Sabi ko na hindi kailangang magbayad. Hindi kailangan. Ang braso ko, siguradong may nasira ka. Hindi ka pwedeng umalis. Dapat mong samahan ako sa ospital. Walangia. Huwag mong kalimutan, ikaw din ay overspeeding kung may mangyari sa akin. Maghanda ka sa kaso. Sigish, tawagan natin ang pulis para magpa-examine. Naiwan na, kamusta? Okay ba ang performance ko? Magaling. Sa nanay ko, pwede bang dagdagan ang tao? 24 paghahatid ito na bantayan, bawat taong nakakasalamuhan niya. Bawat lugar na pinupuntahan, kahit anong maliit na kakaiba. Sabihin mo agad sa akin. CJ, magdagdag ng 2 grupo. Shift ang bantayan si Feng Suping. Ano mang galaw niya, kahit gaano kaliit, i-report agad. Tingnan mo. Ito ang dashcam na kinuha ng tauhan ko sa sasakyan ng nanay mo. Bagong coordinate na nakuha. Madalas at palihim na pumupunta ang target sa bagong coordinate na ito. Mas madalas at mas matagal kaysa sa dating lugar. Sadyang iniiwasan ang CCTE, lubhang kakaiba. Talagang itinago mo ng mabuti ang ate mo. Pumunta tayo ngayon. Umuwi muna tayo ngayon. Lumipas na ang oras na napagkasunduan namin ni Mama. Magmaneho, bumalik sa bahay ng siya. Son din. Ito ang hinihingi mo. Daily routine at galaw ni Feng Suping. Oras, lugar, mga taong nakakasalamuha, nandito lahat. Makipag-usat sa kanya tungkol sa bayad, patagalin siya. Ang galing ng control at execution. Eksklusibo lang para sa akin at hindi nagtatanong ng dahilan. Nakahanap talaga ako ng magandang kasangkapan. Teka. Ibalik mo ito para sa report.
May iba pa akong gagawin, mauuna na ako, umuwi ka muna. Kung inaapi ka niya, tawagan mo ako. Babalik agad ako. Anak kita, walang pahintulot ko. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Isasama ko siya. Kailangan pa ng iyong permiso. Nakikita mo ba yung kotse sa likod? Yung paparating. Nakita ko. Ano man ang gawin, pigilan mo siya ngayon na. Naiintindihan. Sa nanay ko, pwede bang dagdagan ng tao? 24 oras na bantayan. Siya si Kay. Alam mo kung paano gamitin ang aking mga resources. Yung master, tapos na ang misyon. Magaling. Hindi ko inakala, mukhang mabait si Miss Chia. Pero lahat ng ginagawa niya, ginagamit ka lang niya. Lahat ng hakbang, kalkulado. Ngayon, patay na ba siya? Alam ko. Alam mo pala, bakit mo siya pinapayagan? Ginagamit ka lang niya. Ginagawa kang sandata. Gusto ko yung pagiging suwail niya sa loob-loob at ako. Gusto kong maging sandata niya. Naku, yung master, nahulog ka na sa pag-ibig. Ano nang masama sa pag-ibig? Tumigil ka. Saan ka galing? Namili ng damit na abala ng konti. Bagay MOSA akin yung damit. Pinabili kita NG damit. Xiatsiku. Akala mo ba dahil nakakapit ka kay Yanshe, malakas ka na? Pwede mo na bang kalimutan ang ating mga patakaran? Kumain ka sa labas, sinong kasama mo? Si Yanzi Ba? Namili ng damit, kumain, alin sa dalawa ang tumagal ng 2 oras? Saan ka talaga pumunta? Hinawakan KBA niya? Buti naman, hindi mo siya pinahawak. Akala mo ba, dahil tinanggal mo yung tracking bracelet, hindi ko malalaman kung nasaan ka? Ginamit mo si Yanshe para makalabas. Nag-iimbestiga ka ba tungkol sa kapatid mo? Nanay, ano nang sinasabi mo? Hindi maintindihan ni Xiaokui. Hindi maintindihan? Sige, ikulong ka hanggang sa maintindihan mo. Huwag mo akong titigan ng ganyan at huwag mong isipin na dahil may Yanshe kang sandigan, wala na akong magagawa sa'yo. Bukod sa pisikal na parusa, marami akong paraan. Bago matapos ang bukas, isulat mo ng 100 beses ang NG. Kung hindi matapos, hindi ka kakain. Noong unang panahon, pagkapanganak sa babae, ilalagay sa ilalim ng kama, lalaruin ng mga palayok, at ipinagdarasal ko na lamang. Baliw. Hanggat hindi ko inaamin, hindi kailanman malalaman ni Mama. Hinahanap ko si ate. Tingnan mo, ito ang bagong coordinate na nakuha ng aking tauhan. Mula sa dashcam ng kotse ni Mama. At kasama siya, hindi madaling malaman ni Mama. Yung master, nakakulong si MS Chia sa confinement room. Lampas 1 araw na. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ihanda ang kotse, bumalik tayo sa Xia family. Sino yan?
Ano? Nabigo ka? Hindi si Young Master Yan ang hinintay Montag. Una kong hinintay ay si Mama. Natapos mo na bang isulat ang 100 copies ng Lessons for Women? Ihanda ang kotse, pumunta sa Xia family. Opo. Lolo, Ang payat mo, nagluto ako ng bird's nest porridge para sa iyo. Xiao Ku. Alam Montag ba? Ang paraan ng iyong paghihimagsik ay mukhang-mukha na sa iyong et. Ang tungkol sa kapatid mo, hindi malinaw noong huli, ngayon. Ay ipapaunawa ko sa iyo ng lubusan. Ang kapatid mo, 15 taong gulang, ay nagkaroon ng maagang relasyon sa isang bugoy sa labas ng paaralan. Pinunit niya ang kanyang report card at sinunog. Isang bises noong nagalit ako at pinalo siya. Sinaksak niya ako ng gunting. Pagkatapos, tumakas siya, nag-iwan ng sulat. Sinabing hanggang sa mamatay, hindi na siya babalik sa bahay na ito. Ang walang hiya na yon, dapat nang mabulok sa labas. Sinabi ko ito sa iyo para huwag kang tumulad sa kanya. Kung magagawa mong tularan siya, para na rin kitang hindi pinanganak. Kaya, huwag kang tumulad sa kapatid mo. Uminom ka ng porridge at saka sabihin kay Mama. Nag-iimbestiga ka ba sa kinaroroonan ng kapatid mo? Gusto mong sabihin ko sa iyo? Panaginip. Iba ang lasa, may gamot na pampipi sa porridge. Sabihin mo kay Mama kung hindi. Mama, hindi ko naisip na imbestigahan ang kinaroroonan ni ate. Susunod, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo. Ito ang mabuting anak ni Mama. Tandan. Masamang halimbawa ang ate, tanging si Mama ang makakapag-alaga sa iyo. Sige, tapos na ang pagkakakulong. Bumalik ka na sa kwarto. Xie, panganay na anak ng pamilyang Chia. Xia Zhimi, matagal nang nawawala. Ang kasunduan ninyong dalawa, natural na mawawalan ng bisa. Pero ang usapin ng pag-isang dibdib ay hindi pwedeng ipagpaliban. Maaari kang pumili mula sa mga ito. Nang isang gusto mo, hindi ako sang-ayon na kansilahin ang kasunduan sa pamilya Xia. Humihiling ako na palitan ang kasunduan at pakasalan ang pangalawang anak na babae ng pamilya Xia, si Xia Zaikui. ang pangalawang anak na babae ng pamilya Chia. Pipi, karapat-dapat ba sa pamilya natin yan? Ang kasunduan noong 20 taon na ang nakalipas, tanging pagpapakasal sa isang babaeng siya ang nakasaad. Walang sinabing partikular kung sino. Bukod pa riyan, gusto ko siya. Lolo, unang bises kong nakita na may babaeng gusto ka. Kung desidido ka na, sundin na lang natin ang kinaugalian. Pero ang ina ng pamilya Chia, balita ko, hindi pangkaraniwan ang kanyang mga paan. Kahit na masama ang ina ng Chia, siya pa rin ang tunay nilang ina. Ang mga ginagawa mo, hindi lang ito representasyon ng sarili mo, kundi ng buong pamilya yan. Huwag kang mag-alala lolo, alam ko ang aking ginagawa. Hindi mo ba ako sinabing bantayan si Feng Suping? Sa bawat kilos niya sa loob ng 24 na oras. Natuklasan ng aking tauhan na may nakakasalamuha siyang isang tao kamakailan. Ito ay si Ate Wang. Kilala mo, Siya ang dating tagalinis sa aming bahay. Siya ang naglilinis ng basement. Basement. Ek.
Marahil, alam niya ang tungkol sa mga bakas ng ate ko. Kailangan ko ng pera, 50 milyon. CJ, Hindi mo ba ako tatanungin kung para saan ang perang ito? hindi na kailangan. Tignan mo na ipasok na ang pera. Tungkol sa personal na impormasyon ni Ate Wang, ipapadala ko sa iyo mamaya ng aking tauhan. Salamat. Sabihin mo na lahat ng tungkol sa basement at sa ate ko. Binibini, hindi ka ba pipi? Paano ka nakakapagsalita? Hindi iyon mahalaga. Kailangan mo lang sabihin sa akin ang lahat ng gusto kong malaman. Ako, hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi alam. Sayang naman. Narinig ko, ang anak mong lalaki ay may malaking utang sa sugal. At nag-aalala siya kung paano ito babayaran. Ito. Alam ko. Ako, alam ko ang lahat. Ang ate mo ay minsang ikinulong sa basement. Mayroon akong nakuha na maliit na video. Video. Ako. Kung ipopost mo ang video, itatapon ko ang anak mo sa dagat. Siguraduhin mo ang kaligtasan ko at ng anak ko. Hindi ko ipopost ang video. Mabuti. Ilagay mo ang video sa BSP na ito. At pwede ka nang umalis gamit ang perang ito. Gusto kong malaman ang katotohanan. Kahit gaano kasakit, kailangan kong malaman. Palayeng Montag ako, anak Montag ako. Dumi kang hayop ka. Hindi ka karapat dapat mabuhay kung hindi lang bata ang kapatid mo. Pinakain na sana kita sa aso. Sinusungaling, lahat kayo sinungaling. Dahil sa pag-ibig mo, dahil sa pagsuway mo. Palayain mo ako, ikukulong kita hanggang sa magtino ka. Naghihintay pa ang kapatid ko sa labas, palayain mo ako. Hindi. Ano na din nangyari? Bakit ang sama na ye mukha mo? Naaalala ko si ate. Ang taong iyon, matagal nang patay sa kung saan. Bakit mo pa siya inisip? Kaya si ate. Patay na. Hindi ko na siya iisipin, nanay. Si Xiaokui ay susunod na sayo. Tama iyan. Ang pagsunod sa nanay, hindi nagkakamali. Ito ang bago kong binili para sa'yo, huwag mo nang sirain.
Ate, sabi ni nanay patay ka na, pero hindi ako naniniwala, buhay ka. Nabubuhay ka sa impyerno. Ang kutsilyong Yanshe ay makakatulong sa akin. Para iligtas ka sa impyerno. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon na makausap siya ng mag-isa. Dumating na ang manugang, pasok ka. Ano nang ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Ibalik mo si Xiaoqui sa akin. Dadalhin ko siya sa ospital. Hindi na, ipapadala ko ang pribadong doktor. Nagkukunwari lang. Yanshe, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol ba sa kapatid mo? Paano mo nalaman? Nitong mga araw na hinihingi mo ang tulong ko para subaybayan ng nanay mo. Alam ko na. Hinahanap mo ang kapatid mo. Kaya hindi na ako magtatago, gusto kong. Tulungan mo akong hanapin ang kapatid ko. May clue ka na ba? Kailangan ko bang iligtas? Nagpadala si Wangman ng video sa akin. Ang ate ko ay nakakulong sa basement. Buhay pa siya, pero sinabi ng nanay ko na patay na siya. Basement ang pamamaraan ni Feng Suping. Talagang nakakagulat. Pero hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng basement. Simula ngayon, ako na ang bahala sa kung nasaan ang ate mo. Dr. Xiasiki. Ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Bakit na naman siya nahimatay? Si MS Cha ay matagal ng kulang sa nutrisyon at marami siyang Matatandang pekla. Mayroon din siyang palatandaan ng pag-inom ng hindi kilalang gamot. Kulang sa nutrisyon. Matatandang peklat. Gamot. Enma Feng. Ipaliwanag mo. Ano ang ibig mong sabihin? Noong bata pa si Xiaoqui, nadulas siya. Ang gamot ay bitamina. Bitamina ang ibinigay mo sa kanya. Alam ko na, ito ay gamot na pampipi. Simula noong 5 siyang taong gulang, pinarusahan mo siya. Gumamit ka ng patpat at belt at kahit corset. Akala mo ba dahil ikaw ang reyna ng pamilya Xia, pwede ka nang gumawa ng kahit ano? Sino ang nagsabi sa iyo? Kasinungalingan. Ang mga nangyari noon. Dahil ikaw ang ina ni Xiaoqui. Hindi kita papansinin. Pero simula ngayon, mas mabuti pang maging mabuti ka sa kanya. Kung hindi ang kapalit, ay hindi mo kayang tiisin. Ang basement kung saan nakakulong si Xiaoximi. Nahanap na ba? Young Master, Vala Pang Progreso, Pero. May magandang paraan ako, siguradong. Malalaman natin kung nasaan si Xiaoximi. Anong paraan? Ang punto ng kahinaan ni Feng Suping ay si Xiaoqui. Basta makontrol natin si Xiaoqui. Si Xiaoqui ay aking nobya. Hindi ito para gamitin. Maghanap pa tayo. Gising ka na. Dapat kang magpahinga. Huwag mong sarilinin ang problema ng ate mo. Ako na ang bahala. Bakit mo ako ginaganito? Dahil gusto kitang pakasalan. Noon, baka si Xiaoqui ay. Dati, interesado ako sa'yo dahil misteryoso ka.
Pero ngayon, totoong-totoong gusto kita. Tutulungan kita. Para makatakas sa taong iyon. Salamat. Manalig ka, malapit na nating mahanap ang ate mo. Sabihin mo lang ang kailangan mo, ako na ang bahala. Gusto kong maging sandata mo laban sa ina mo. So, alam mo palang ginagamit kita? Pero buong puso ko itong ginusto. Yanshe, alam mo ba? Habang mas mabuti ang trato mo sa akin, lalo akong natatakot na madamay ka. Baliw si Feng Suping. Kaya niyang gawin ang lahat. Huwag kang matakot, nandito ako. Tignan mo, naglagay ako ng 20 tao. Para magbantay sa lumang bahay ng siya. Kapag nahuli natin ang kasukan sa basement. Ako, Kung ngayon na, sabihin mong iiwan mo ako. pwede. Pero hindi pa hintulutan ni Feng Suping ang ate mo. Para siyang lason. Kapag hindi mo siya inalis, hindi ka magiging tunay na malaya. Pwede naman niya akong agad na iligtas, pero iniisip niya ang kapakanan ko. Kailan pa naging? Hindi na lang siya kasangkapan? Huwag mong gagalawin ang anak ko. Hindi ko na ito matitiis. Kung magpapatuloy sila ng ganito. Oi. Lagyan ng maliit na listening device. Ang hairclip ni Xiao Ku. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakapalan ng mukha ng Yanshe na ito. Yanshe, totoo bang gusto mo ako? Isang buwan mamaya. Pakakasalan mo ba talaga ako? Siyempre, gustong gusto kita hanggang sa. Gusto na kitang agad na pakasalan ngayon din. Kasal. Sige, kailan? Kapag handa ka na, ngayon na. Agad. Ngayon din. Sige, bukas na tayo magpakasal. Tapos, hahanapin mo ang ate ko. Aalis tayo sa bahay na ito ng magkasama. Sige, naintindihan ko. Yanshe, mas cooperative ka pala. Kaysa sa inaasahan ko. Salamat sa pagiging sandata ko. Inay, akala mo ba hindi ko malalaman na may listening device ka? Ngayon, ang hair clip ay nasa kamay ni Yanshe. Yung master, tiningnan ko ang hair clip na ito. May nakakabit na maliit na listening device. Tulad nga ng inaakala ko. Ipagbigay alam, pakakasalan ko ang pangalawang anak ng pamilya Xia. Siya si Kui, ang kasal ay bukas. Narinig ko na bukas ay pakakasalan ka ni Yanshe. Kung magpakasal ka sa kanya, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kapatid mo. Alam kong naghahanap ka ng kapatid mo. Matalino ka, walang nakakalihim sa'yo. Kaya, buhay pa ang kapatid ko, tama ba? Alam mo kung nasaan siya. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang kapatid mo, pwede, pero may kondisyon. Kailangan mong makipaghiwalay kay Yanshe. Huwag mo na siyang makikita, huwag mo siyang pakakasalan. Manatili ka sa tabi ko. Kung hindi mo susundin,
Ililipat ko ang kapatid mo at itatago. Para hindi mo na siya makita. Pangako mo, Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Kung gusto mong malaman kung nasaan ang kapatid mo. Ang Zago. Nandito. Kung gusto mong pumunta kay Yanshe para magpakasal. O hanapin ang kapatid mo, ikaw ang bahala. Pero kung lumipas ang oras, hindi ko masisiguro na makikita mo pa ang kapatid mo. Si Fensuping ba? Ang nagbigay sa'yo ng address ng kapatid mo. Pero bilang kapalit, kailangan mong tumanggi sa kasal bukas sa harap ng lahat. paano mo nalaman? Sa kakayahan ko. Madali lang malaman ang gusto ko. Alam ko rin. Ang iyong kahinaan ay ang iyong kapatid na babae. Kaya niya kayang kontrolin ka. Akala mo may puso pa siya. Si Aokui, umupo ka. Okay lang. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Ni hindi na nga siya tao. Ginagawa kanyang puppet. Pero sa akin, ikaw ay laging mamahalin. Kaya, tuloy ang kasal bukas. May mga tao ako sa mga bisita. Kahit hindi ka mag-back out, hindi niya rin magagawa sa'yo. Pagkatapos ng bukas, sasamahan kita sa paghahanap kay ate. Ang kasal bukas. Seryoso ito. Gusto mo talagang pakasalan ako? Halika, bilisan Montag. Magmadali ka. Ang mahal ng upuang iyon, basta mo na lang babanggain. Ang masayang salitang ito ay hindi maaring hangin. Ito ay mas mahal at maluho. Sabi ng amin yung master, walang pag-atubiling gumastos. Ang pinakamataas na kagamitan lamang. Ang nararapat para kay Miss Chia. Halika, bilisan ninyo. Galaw-galaw, itaas ninyo. Ngunit kung bukas, pipiliin kong tumakas sa kasal. Yanshe, hindi ka ba lubos na mabibigo sa akin? Manong, ang plate number ay 620. Puntahan natin ito. Malayo ang lugar na iyan, abutin ng isang araw at gabi. Okay lang, kaya ko. Beses sa iyong pananalita, Tagayon City ka rin? Alam mo ba na bukas ang kasal ng panganay na anak ng pamilya G? Alam, Iyon ay isang siglong kasal na bukas, para sa lahat ng mamamayan. Ayaw mo bang sumama sa saya? hindi na. Siege, umupo ka na, alis na tayo. Mula noong matagal na panahon, pangarap kong mailigtas si ate isang araw. At umalis sa lungsod na puno ng masasakit na alaala. Tumakas kasama si ate. Ngunit hindi mo kaya. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya yan, may mga responsibilidad bilang tagapagmana na dapat mong pasanin. Kaya, Yanshe, patawarin mo ang aking pagiging walang puso at ang pag-alis ng walang paalam. Ginoong yan, 30 minuto nang huli ang nobya. Maghintay pa. Yung master, ang huling lokasyon ni Miss Chia ay malapit sa lumang bodega at sa ilalim ng abandonadong water tower. Balita ko Pipi ang pangalawang anak ng pamilya Chia. Baka nagbago na ng isip sa kasal. Sino ang may lakas ng loob na standby si Jish? Akala ko, takot siyang mag-back out sa harap ng maraming tao. Pero tumakas talaga, tunay nga ang aking mabuting anak. Mga kamag-anak at kaibigan,
Ako ang may kasalanan, hindi ko naituro ng maayos ang aking anak, naipahiya ang pamilya yan. Ihanda ang sasakyan, hanapin siya. Sabihin sa media, ipagpaliban ang kasal. Ano ba ito? Walang nandito. Xiatsiku, alam ka o. Gusto mo pang umalis sa akin. Gusto mong isama ang iyong ete, tama ba? Para sumunod ka sa akin nang walang reklamo. Kaya't magpapatupad ako ng bagong patakaran sa bahay. Nakikita mo ba? Kung gusto mong iligtas siya, makinig ka sa akin. Kaya, peke ang address. Saan mo ba itinago talaga ang ate ko? Una, balak ko siyang ilipat sa silong sa disyerto ng Hilagang Kanluran. Pero na yon. Kung makikipag-ugnayan ka pa kay Yanshe, itatapon ko siya sa ilog para maging pagkain ng mga isda. Tumakas na ako sa kasal. Nagno-show kay Yanshe. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi sapat ang pagtakas mo lang sa kasal. Hanggang ngayon, hinahanap ka pa rin niya sa buong mundo. Gusto kong tuluyan mong iwan si Yanshe. Kung hindi, Hindi mo na makikita ang ete mo. Tapos na tayo. Bakit? Ginamit lang kita. Binalaan ako ng nanay ko kung makikipag-ugnayan pa ako sa'yo. Mawawala ng buhay ang ate ko. Chas Hikui, pakinggan mo siya. Yanziye, sabi ni Xiaoku. Ayaw niyang magpakasal sa pamilya mo. Huwag mo na siyang guluhin. Kung hindi, papatayin ko ang reputasyon ng pamilya mo. Siya si Kui, tingnan mo ako. Sabihin mo ulit. Sabi ko, tapos na tayo. Para sa'yo. Isang pampalipas oras lang ako. Kung yan ang desisyon mo. Ibalik mo na lang ang mga ito. Sige, ayos lang. Ang pagmamahal ko sa'yo nitong mga nakaraang araw. Para na lang akong nagpakain ng aso. Tama, yan, anak. Ang nanay lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Sige, ma. Mabait na anak. Lutuan kita ng paborito mong bird s nest konge.
Xiaokui. Saan ka napunta? Nag-alala ako. Yanshe. Bakit? Bakit ginamit lang kita? Bigla na lang akong nawala. Pero parang walang nangyari sa'yo. Ang bait mo pa rin sa akin. Hindi ka ba nagagalit? Ano nang ikakagalit ko? Kahit ano nang gawin ng Xiaokui ko. Lahat ay may sariling dahilan at katwiran. Pagtakas lang sa kasal, hindi naman ito malaking bagay. Pero galit ako sa sarili ko. Ako pa talaga ang naniwala kay Feng Suping. Binigay niyang address, pinaikot-ikot lang ako. Hindi mo kasalanan nito, gusto mo lang makita ang ate mo. Tingnan mo ito. Ito ang ate ko. Nahanap niyo ang ate ko. Ito mga araw, si Casey. Akala niya hinahanap kita sa buong mundo, kaya naging kampante. Pero sa totoo lang, may mga tao akong ipinadala. Para hanapin si Xiaomi, at tama nga ang hinala ko. Sa bodega ng lumang bahay, nakita namin. Sa bodega ng lumang bahay. Puntahan na natin siya ngayon. Hindi pwede. Maingat si Feng Suping kung bigla tayong kikilos. Baka patayin niya ang ate mo. Kaya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Para maging kampante siya. Yanshe. Kailangan kita. Tulungan mo akong magpanggap muli. Basta gusto mo, ako pa rin ang patalim sa kamay mo. Saan mo gustong saksakin, doon ako sasaksak. Ngayon, atin na ang laban. Nakita Montag BA? Nakalimutan na talaga niya si Xiaoqui. Ako pa rin ang magaling. Ang anak ko, dapat kasama lang ako. Paano nangyari yon? Hindi ba't naghiwalay na sila ni Yansh? Gusto kong makita ang mukha ni Mama ngayon. Katulad niya ang lahat ng kontrolado. Akala nila sila ang panalo. Ngayon, oras na para tapusin ito. She, ang mga peking singsing na ito at mga larawan sa munisipyo para lang kay Mama. Sana pagkatapos ng lahat, maging totoo ang mga ito. CJ, Alam ko, ang pagkakakulong sa ngalan ng pag-ibig matatapos din. Zenoka? Pinadala ako ni MS Xiaoqui. Sabi niya, oras na para umuwi ang ate. Xiaoku. Dumating na talaga si Xiaoqui. Xiaoku. Ek, Xiaoku. ek, Xiaoku. ate, nakita na kita. Ate, sa wakas nakita na kita. Hoy, Xiaotsiku. Alam kong hindi ka titigil sa kalokohan mo. Ma, bakit mo? Sa wakas, hindi mo na kayang magpanggap, di ba? Mula nang malaman kong itinapon mo ang lason. Alam kong darating ang araw na ito. Kung ganyan ang pagmamahalan ninyong magkapatid, at ayaw ninyong makinig sa akin, di mamatay kayong dalawa. Huwag mong saktan ang kapatid ko, di mamatay kayong dalawa.
Ate. Xiao Kui. Okay lang ba kayo? Yan siye. Huwag mong isipin na panalo ka dahil nailigtas mo sila. Sasabihin ko sa'yo, May bomba ako kay Xiaosimai. kapag namatay ako, puputukin siya. Ma, nababaliw ka na ba? Anak mo rin si ate. Anak. Ang buhay ng anak ay galing sa nanay. Dapat ay sa akin lang magpakailanman. Sumama ka sa akin ngayon o puputukin ko ang bomba. Huwag kang lalapit. Babarilin ko siya. Pati si Xiaosimai. Mamamatay din. Kung hindi ko makukuha, walang dapat makakuha. Ma, sasama ako sa'yo. Pakawalan mo si ate. Xiao Kui, kumalma ka. Nanay ko siya, pero kaaway ko rin. Hindi ko hahayaang mamatay si ate. Dahil sa akin. Xiao Ku. Ma, tuparin mo ang sinabi mo. Siege. Lumapit ka. Xiao Ku. Okay, ka lang. Oo, kailang ako. Si Ma, nasa. Balikat niya tinamaan sa remote ng bomba. Hindi mamamatay. Ang tanga mo, paano kung tinamaan yon? Sabi ng doktor na nagising na si Feng Suping. Pero baka maparalize ang isang bahagi ng katawan niya. Xiao Ku. Saan tayo pupunta sa hinaharap? Xiao Kui, ikaw ang mabuting anak ko. Huwag kang magpakatulad sa kapatid mong baliw, alam mo? Ate, ligtas ba talaga tayong mag-internet ng palihim? Hindi mahuhuli ni nanay, ilang beses na akong nakakatakas. Mga bagong dahon sa puno, hindi pa ganap na lunti. Nawala sa dilaw na bulaklak, hindi na matagpuan. Kung saan mo gustong pumunta, ate, doon ako. Kung saan si Xiao Kui, doon din ako. Pero bago tayo umalis, gusto ko pa siyang makita. Tapusin na natin ang lahat sa kanya. Nanay, nakita mong okay kami ni ate. Disappointed ka ba? Disappointed. Paano siya madidisappoint? Galit lang siya. Galit dahil hindi na kami sumusunod sa kanya. Galit dahil nasira na ang mga alituntunin niya. Tama. Sa alituntunin mo, bawal magkaroon ng sariling pag-iisip. Bawal makipagkaibigan, bawal magsuot ng gusto mong damit. Bawal kumain ng gusto mong pagkain. Ano ba talaga kami para sa iyo? Mga manika na kontrolado mo. Takot kang masama ang impluensya ko kay Xiao Kui.
Kaya ikinulong mo ako sa madilim na lugar na iyon ng ilang taon. Feng Suping. Paano nagkaroon ng nanay na walang puso tulad mo? Nanay, hindi kami mga ari-arian mo. Hindi rin kami mga instrumento para sa kontrol mong pag-ibig. Ang pag-ibig mo ay hawla, ay lason, hindi namin gusto. At hindi na namin tatanggapin. Toma. Alis na kami ng tuluyan sa iyo. Tama na. Xiao Ku. Xiao Mai. Naghirap kayo. Gusto ko lang kayong mabuhay ng normal tulad ng ibang bata. Tatay, hindi kami galit sa iyo. Mahina lang ako. Hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Umalis na kayo. Umalis kayo rito at mamuhay ng nais ninyong buhay. Hinihiling ko lang na magpakita kayo ng konting awa. Ganito na siya ngayon. Tatay, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa kanya. Pero, ang mga ginawa niya sa atin, matitikman din niya ang sarili niyang gamot. Sa buong buhay niya, siya ay mananatiling nakakulong sa kama na ito. Hindi kita kailanman patatawarin. Feng Suping. Hindi kailanman. Naiintindihan ko na. Ang inyong ina, ako na ang bahala. Hinaharap. Hindi ko na siya hahayaang gambalain ang inyong buhay. Tatay, ang inyong pang-araw-araw na gastusin at medikal na pangangailangan. Ipapadala ko ito sa inyo ng regular, huwag kayong mag-alala. Tara na, ate. Aalis na siya. Siya si Kay. Sa akin. Mayroon ka bang kahit katiting na pagmamahal? Yan siya. Tapos na, tinanong niya rin sa huli. Alam na niya ang lahat, aminado ako. Maraming bagay noon na ginamit kita. Ginamit ko ang iyong kakayahan, ang iyong mga resources. Para tulungan ako sa paghahanap sa ate, labanan ang nanay at makaalis sa problema. Kaya ngayong umaga na, hindi mo na kailangang gamitin pa ako. Ayokong gamitin ka pa. Hindi na kailangang magsalita pa. Alam ko na ang lahat. Xiaokui, tapos na akong mag-ayos dito. Pwede na tayong pumunta sa airport. Gamitin mo ako sa huling pagkakataon, ihahatid ko kayo sa airport. Pagdating niyo doon, magpahinga kayo ng maayos, kumain ng tama, huwag puro trabaho. Mahalaga ang kalusugan. Lalo na ikaw. Masama ang tiyan mo, huwag kang palaging nagugutom. Alam ko. Gusto mo ng kalayaan. Hindi kita gagapusin tulad ng ginawa ng nanay mo. Hindi iyon pagmamahal. Kadena yon. CJ, Xiao Ku. Malapit na ang oras, dapat na tayong pumasok. tara na. Boss, bakit hindi ka nagdagdag ng isa pang tike? Sumama ka kay Miss Chia. Ang ganda-ganda ng Switzerland. Bakit ako sasama sa kanya? Para maging third wheel sa magkapatid. Ang kalayaang gusto niya.
Kaya kong ibigay. Sino bang gustong maging third wheel? Bakit ka bumalik? Kailan ko sinabi sa'yo? Naaalis ako. Pumunta ako sa airport para ihatid ang ate ko. Ngayon, gusto niyang magsimula ng bagong buhay ng mag-isa. Ang kailangan niya ay espasyo para maging independent at magpagaling, hindi yung ako. Bilang kapatid na parang buntot. Hindi mo ba naisip na iiwan kita? Yanshe, ikaw, hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Aminado ako. Noong una kitang hinanap, gusto kitang gamitin para malaman kung nasaan ang ate ko. Para makawala sa nanay ko. May sarili akong intensyon. Pero, pagkatapos kitang makilala, ikaw ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para tumakas sa kadena. Naalala ko na ang pamumuhay sa mundo. Hindi kailangang mabuhay ng natatakot. Pwede kang may masandalan, pwede kang magmahal. Ang paggamit sa'yo ay simula lang. Pero ngayon, isang tunog lang ang nasa puso ko. Ang tunay na pakasalan ka. Ano nang sinabi mo? Sa wakas, napakasalan na kita. Lucian, sa nalalabi kong buhay, sana igabayan mo ako. Pero kailangan muna akong bumalik sa eskwela para magklase pagkatapos kong makapag-aral. Saka kita pakakasalan. Sige,